At ayun na nga, magandang araw sa inyo mga kababayan. Master Judea nagbabalik na naman. Ayan, oo. Kumusta po kayo, ha? At syempre, bali-balita po natin, kaya malakas ang ulan kasi marami daw po nag-iiyakan. Kumustahin po natin ang mga palakang nag-iiyakan ngayon dahil nabasura ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ano yun? Ano daw? Ibinasura. Abay, nararapat lang naman na ibasura dahil bukod sa hilaw, bulok na impeachment case laban kay VP Sara Duterte, ito ay ginagamit lang na pamumulitika. Kaya dapat dito, ilagay talaga sa basura. Tulad ng mga pasimuno nito na mga basura din. Oo. Hindi nyo kasi ginalingan. Oo. Hindi nyo ginalingan yung pagsisinungaling. Kaya ayan tuloy, na-dismiss. O, ano na nga ba ang kahihinatnan at hahantungan ng mga nag-iiyakan or hahantungan ng impeachment laban kay VP Sara Duterte? Pag-uusapan po natin yan, mga kababayan, pagkatapos lang nito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, once again, magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo, magandang araw po sa inyong lahat. Okay? Kumusta po kayo ngayong maulan na Sabado? Okay? Happy weekend po sa inyong lahat, mga kababayan. At syempre, huwag kakalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating channel at syempre sa ating mga video, mga kababayan. At ang bali-balita natin, mamaya-maya daw lalakas ang ulan. Oo. Dahil marami po ang mga talunan na nag-iiyakan. Okay? So, hindi nyo kasi ginalingan, kaya ayan. Oo. Gusto-gusto ata nyo na naaambunan. Alright? Okay. Dahil nga, mga kababayan, kahapon, July 25 nang inilabas, 2 days before the SONA, ay inilabas po ang desisyon ng Korte Suprema, ang kataas-taasang hukuman sa bansang Pilipinas, na wala na po silang magagawa dahil ito ay kanila nang dinesisyonan. Kaya wala, magkasya na lang kayo sa pag-iiyakan. Okay? So sa madaling salita, mga kababayan, goodbye impeachment. At syempre, merong magpupumilit po dyan, mga kababayan, na mga kulang-kulang, mga sinto-sinto, pero wag na natin po yan pakinggan dahil nagsalita na po ang kataas-taasang hukuman. Kung gusto nila na magsampa uli ng impeachment laban kay VP Sara Duterte, next year na, February 6 onwards, that's the best time. Pero ngayon, pahinga muna. Oo. Trabaho muna kayo. Naknantokoan naman, oo. Ang dami niyong trabaho na gagawin na makakatulong sa sambayan ng Pilipino, pero inuunan nyo ang impeachment kay VP Sara. Bakit kaya? Takot sila na tumakbo si VP Sara sa 2028, Oo. Kaya talagang ginigiba nila, mga kababayan. Pero ganun pa man, shout out dito sa ito. Ang balita ngayon, magaganda yung mga ginagawang mga ano nito, oo, mga reels ng ang balita ngayon. So, mahiram ulit ako ng video ninyo, at syempre, play natin dito. Thank you. And that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Isang malaking panalo sa legal na laban ang naitala ni VP Sara matapos ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang impeachment case laban sa kanya. In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the one-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Yun! Palakpakan natin yan, mga kababayan.
Isinoli na nga eh, 'di ba? Ibinalik sa inyo, dapat inayos ninyo. Dapat nagpaliwanag kayo ng maayos. Oo. Eh papaano mo nga naman ipapaliwanag ng maayos ang kasinungalingan, 'di ba? Papaano mo didepensahan ang kasinungalingan? Dahil ang kasinungalingan kailanman ay hindi mo maipaglalaban dahil kasinungalingan nga. Oh, 'di ba? Tapos ngayon mag-iiyak-iyakan kayo dahil nabasura. Eh di sana ginalingan nyo nung una para nang sa ganon, kayo ay manalo sa laban na ito at hindi kayo ngayon paanga-anga. Oo. So ngayon, anong gagawin na naman nila? Oo. Eto na, mga kababayan. Oh. So nag-welga na naman sila. Imbis na tumutulong sila sa mga nabahaan. Oh. Eto, may panggastos pa talaga sila sa mga welga-welga. Pakinggan natin ang mga palaka, nag-ingay na, nabasa yung mga lungga nila. Oo, nagiba yung mga lungga, kaya ito, nag-iyakan ang mga palaka. Ipit ang lapit. wala nang makikinig sa inyo mga boss. Oo. Tuwad. Justisya! Korte Suprema! Huwag na hustisya! Yan. Huwad daw na hustisya, Korte Suprema, ha? Mag-iingat-ingat kayo. Baka mamaya pagbabatuhin kayo dyan sa Korte Suprema, ha? Wala na kayong magagawa, mga sir, mga ma'am. Hanggang dyan na lang kayo. Pero, kumustahin po natin si Risa Ontiveros. Huy, Risa, kumusta ka? Nakakahinga ka pa ba? Yun, no? Parang gigil na gigil ka ata, no? Parang gigil na gigil ka. Relax lang, oo. Baka maputulan ka ng ugat niyan. Relax, oo. Ikaw naman masyado kang hot. Oo. Masyado kang hot. Hindi mo pa nga pinapaliwanag yung sa PhilHealth eh. Tapos ang dami mo na namang dada. Oo. Alam mo, Risa Ontiveros, ano sinabi nito? Risa Ontiveros, nasa na? Na ano daw? Oo. Natanggal daw, na istorbo daw yung kaluluwa niya. May kaluluwa pala itong babaeng to. Wait lang. Ipakita natin kasi na-disturbo daw yung kaluluwa niya. Lakalain mo, may kaluluwa pala ito. Tuloy natin muna. Risa, go. Ayun. Nadidisturb yung kaluluwa ko. Bakit? Nakakadismaya talaga. Dapat nagpabindisyon ka. Oo. Dapat nagpabindisyon ka para hindi nadidisturb yung kaluluwa. Sino ba, saan ba galing ang kaluluwa mo? Sino ba may hawak ng kaluluwa mo, Risa? Na may lumabas talagang ganong desisyon na hinahadlangan yung pagganap ng Senado ng tungkulin na solo sa amin inaatas ng konstitusyon. Wala. May batas pa rin sa Pilipinas. Oo. Korte Suprema yan, ikaw naman. Hinahadlangan, binigyan na kayo ng pagkakataon eh. Hindi nyo naman inilaban, di ba? Pinagpapaliwanag kayo. Dapat ginalingan nyo yung paliwanag ninyo, di ba? Nang sa ganon, hindi mababasura ng Korte Suprema. Oo. Alam mo, Risa, kasama niya si Castro dito. Magkakakampi to. Alam mo naman yan, Castro, yung mga makakaliwang grupo, alam nyo naman kung saan ang linig yan. Kung makikita nyo, sino ba nag-iingay ngayon? Sila din lang naman. Bukod sa mga makakaliwang grupo, syempre, yung may mga ambisyon sa politika, di ba? Yan ang mga nag-iingay ngayon. Yung mga gustong tumakbo sa 2028 election sa pagka-vice president at presidente, syempre, gigil na gigil yung mga yan. Kasi alam nila na wala silang panama kay BP Sara Duterte tulad na ng halimbawa nitong si Risa Ontiveros, di ba? Na alam mo naman na maraming issue na kinasasangkutan pero ang kapal ng mukha, may mukha pang pinapakita talaga. Solo sa Senado ay hahadlangan ng Korte Suprema, pinakamataas na korte sa ibang pantay, pero hiwalay na branch of government. At marami po kaming disturbing questions tungkol sa desisyon iyon. Halimbawa,
kumpara sa sinabi na dati ng Korte Suprema, bakit nila sasabihin na labag yung one-year bar rule? Samantalang sa pagkaalam at intindi namin, iisa lang namang complaint. Mali kasi yung pagkakaintindi mo. Yan ang mahirap sa inyo eh. Kulang kayo sa sentido common. Pinapairal nyo yung inyong mga, tawag dito? Mga posisyon. Mga posisyon na mga, wala naman kayo natutulong sa bansang Pilipinas, di ba? Abay, sabi niya, no? Na-disturb daw yung kanyang kaluluwa. Aba, may kaluluwa pala ito. Oo. May kaluluwa pala yung mga nagbabayad ng testigo di umano na idiin ang mga trip nitong siraan na tao. May kaluluwa pala ito. Baka demonyo may hawak ng kaluluwa mo, Risa Ontiveros, ha? Alam mo, si Risa, hindi na kailangan ng korte. Oo. Hindi mo na kailangan ng korte. Ang kailangan mo, sortie. At alam mo, Risa, hindi na kailangan ng Korte Suprema ng approval mo. Unang-una, wala ka namang kredibilidad. Marami kang kinakaharap na issue. Di ba? Kaya nga, magtigil-tigil ka kasi wala nang maniniwala sa iyo. Nagsama-sama pa kayo ng mga kaibigan mo, mga mukhang sinto-sinto. Wala ni Trillanes, ni De Lima, Aquino, Bam Aquino, Percy Paloma, De Lima, yung Percy Paloma, tumatabingi na nga, ayaw pa rin magbago eh. Di ba? So, Risa Ontiveros, medyo, pag natalo, tanggap-tanggap din. Hindi yung talo na nga kayo, apila mo pa. Abay, may mga kakampi ito. May mga kakampi sila, nakakuha sila ng kakampi sa katauhan ng ibang mga politiko na may mga ambisyon naman talaga. Katulad na lang halimbawa, nasaan si Achiche? Wait lang Nasaan na ba yun? Ito ba yun? Hindi ito eh. Wait lang hanapin natin. Okay, alright. So ito, nawala. Nakita ko na kanina yun eh. Ito. Si Tito Soto. Ito naman si Tito Soto. Epal-epal na naman eh, no? Tito. Ano sabi ni Tito? Tito. Sabi niya dito, ewan ko ba sa'yo? Tito Soto, ano? Oo. Kumustahin din natin si Tito. Tito, kumusta ka? Machiche. Mukhang hawak ka na rin sa leeg, Baka sinabihan nito na alalahanin mo, Oo. Mainit ang Itbulaga ngayon. Oo. Kaya, ayan, naging taga-tahol na rin siya, mga kababayan. At sabi niya, being a member of impeachment court, I would rather hear what the HOR had to say. I just told by a legal luminary that in this institution, we can disregard the Supreme Court decision. Let me study that advice. Wow. Ang sabi, no, mga kababayan, mas maniniwala daw siya sa sasabihin ng House of Representatives kaysa sa Supreme Court. Wow, matindi na rin talaga tama sa ulo nito ni Tito Soto, no? Bukod kasi, balita ko, mga kababayan, bukod kasi sa ambisyon nitong maging Senate President, at syempre, tumakbo to ng Vice President dati may balak ulit yan. Mukhang nag-iingat daw ito dahil baka magalit sa kanyang kasalukuyang gobyerno. Kasi nga naman, yung bread and butter nila na show, baka ibalik doon sa tunay na may-ari ng Tape Incorporated. Oo. Di ba? Kasi yung may-ari daw ng Tape Incorporated, makagobyerno ni Marcos din daw yun. Kaya wala siyang choice, mga kababayan, kundi maging makagobyerno ni Marcos na rin. Oo. Kasi pag nawala ang Itbulaga, nako po, yari, pinaglaban pa naman nila yan. Nag-iyakan pa sila dyan. Nag-iyakan pa sila dyan, tapos biglang mawawala, biglang maglalaho. Kaya siguro maiintindihan din natin ang damdamin ni Tito Soto na ngayon ay talagang nawala na rin, naging sintu-sintu na rin. Korte Suprema na ang nagsabi, mga kababayan, pero wala po silang pakialam at parang binabaliwala po nila
ang desisyon ng Korte Suprema. So, ang ibig bang sabihin nito ay hindi ka panipaniwala at hindi ka tiwa-tiwala ang ating Korte Suprema. Tanggalin na po natin yan. Oo, tanggalin na po natin yan at kayo-kayo na lang na mga magagaling ang pagdesisyonin natin sa Pilipinas. O lalo-lalo na ikaw, Tito Soto, putang ina, kung baga sa manok, napakahaba ng tahid mo na eh. Oo, yung tahid mga kababayan, yung nasa paa ng manok na matulis. Oo. Oh, yun ay nangangahulugan. Pag mahaba na yun, matanda ka na. Oo. Wala kang pinagtandaan diyan sa Senado, si Tito Soto, no? Dati pinupuri mo ang Supreme Korte Suprema, tapos ngayon ayaw mo na. Ano ka ba? Oo. Tapos may mga pangako ka pa, ha? Yung sweldo mo, wag mong kukunin, ha? Kasi pag nabalitaan namin na kinukuha mo yung sweldo mo, abay, lagot ka. Oo. Dahil pinangako mo yan nung tumakbo ka. Oo. Hindi ko nga alam kung bakit nanalo ka pa at may nabudol ka pa na nakatatlong termino ka na bilang isang senador, hindi mo pa naman pala nagawa yung gusto mong gawin sa Senado. Aba, naman, Tito Soto, maghunos dili ka naman. Oo. Sa bagay, komedyante ka nga pala, wala tayong magagawa dyan. Oo. Nagkaroon ka na lang siguro ng experience doon sa napakatagal mo ng pagsisilbi sa gobyerno na parang hindi naman hindi ka naman napakinabangan ng mga tao. Tapos ngayon, pabida-bida ka na naman. Pare-parehas na kayo ng mga dilawan tulad ni Bam Aquino. Si Bam Aquino, okay ka lang ba, Bam? Ito, si Bam Aquino. Pakinggan natin kung ano tinatahol-tahol din ito. Sige, go. Naniniwala ako na dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at naniniwala ka. Paano din naman yung paniniwala namin na dapat hindi matuloy? It's your salita against our salita. It's your word against our word. Tuloy. Pangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na to. Ituloy na yung impeachment trial. Itutuloy daw nila, ha? Wala, sinto-sinto na rin. Sabi na nga, binasura na nga ng Korte Suprema. Abay, may pagkasinto-sinto na sila, mga kababayan. Pero tingnan nyo, ha, kung sino-sino lang yung mga kumukontra sa pagkakabasura. Sa mga impeachment ni VP Sara Duterte. Walang iba kundi yung mga makakaliwa, yung may mga ambisyon sa matataas na posisyon sa politika, di ba? Korte na mismo ang nagsabi, Korte Suprema, umaapila pa. Mas magaling pa sila. No. Oy, Bam Aquino, laklang tokwa naman, oo. Ano tawag dito? Ayusin mo muna yung questionable na pagkakapanalo mo. Yung legitimacy ng pagkakapanalo mo, Bam Aquino. Kasi marami nagko-question, bakit biglang pumasok to? Hindi naman nakikita ito. Hindi naman nakikita si Bam Aquino noong mga nagdaang panahon. Tapos biglang pangatlo. Ano to? Naglolokohan ba tayo dito? Kaya ayusin mo muna yung legitimacy ng pagkakapanalo mo kasi pinagdududahan ng mga tao. Kasi mukhang hindi ka raw talaga nanalo. Oo. Magic nga raw yung pagkakapanalo mo, yun ang sabi nila eh. Oo, yun ang sabi nila, Bam Aquino, ha? Oo, hindi naman tayo ang may sabi niya. Nakikita naman natin yan sa bibig, naririnig natin yan sa bibig ng mga kababayan natin. At pero ito, ha, meron pa rin isang umaapila din. Si Erwin Tulfo sumasawsaw din. Kaya napapahiya ito ni Richard Gomez eh. Kasi, papansin din ito. Oo. Sabi, mag-aral ka daw muna, sabi ni Goma, bago ka daw pag-aralan mo muna. Mag-aral bago ka ba daw magsalita at magbida-bida. Ano sabi ni Erwin Tulfo? The Constitution is clear. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Tama naman. Oo. Tama ka naman, Tulfo. Tanging ang Senado lang ang dapat maging husgado sa usapin ng mga impeachment. Oo, tama ka dun. Pero ang tanong, ano pa ba ang didinggin mo? Ano pa ba didingigin mo? Binasura na nga ng Korte Suprema. Binasura ng Korte Suprema. Ano pa imbestigahan mo? Baploks ka? Alam mo itong si Tulfo, halos maglumuhod ito kay Pangulong Duterte. No? Maglumuhod silang magkakapatid kay Pangulong Duterte. Pero ngayon kalaban na. Sa bagay, kilala na natin yung mga pagkatao ng mga Tulfo. Mga manggagamit ito. Kung saan sila may papakikinabangan, doon sila.
pinakinabangan nito si Pangulong Duterte dati. Kunyari, maka-Duterte sila. Oo. Kunyari, maka-Duterte. Pero pagbaba ni Duterte, biglang pumaling na. Yung mabangong hangin, biglang bumaho na. Oo. Etong mga magkakapatid daw na ito kasi, may mga balak ito na tumakbo sa 2028 election. Naku mga kababayan ha, baka sila ang magsasakatuparan noong Duterte. Tulpo-tulpo, parang ganon. Tulpo ang presidente, tulpo ang vice-presidente. Baka ganon ang gustong mangyari nila. Mga kababayan ha, muna kayo magpapabudol dito. Hindi ko nga alam kung ba't nanalo pa to. Hindi ko alam kung ba't nanalo pa ito na tumatahimik ito sa mga issue, na malalaking issue na kinakasangkutan ng mga nasa gobyerno at kinasasangkutan ng bansang Pilipinas. Di ba? Tahimik ito sa mga issue na may kinalaman sa welfare ng mga tao, sa bansa, ng mamamayan. Magaling lang ito sa mga salita. Puro boka-boka lang. At ito pa, meron pang isa, si Kongkong Kurikong. Si Kongkong Kurikong. Yan, tingnan nyo ha. Kongkong Kurikong. Ano sabi? Nagsama-sama na sila, mga kababayan ng mga sinto-sinto. Sabi niya, wow, dagat. Pero ito sinabi niya, pardon my language and with all due respect, pero sa usapin ng impeachment proceedings, kinapon o pinusasan ng Korte Suprema ang HOR at ang Senado. Pinigil ang aming trabaho at mandato sa usapin ng public accountability. Di ba? Wala na nga. Co-equal ang Senado at HOR sa SC. Co-equal pala eh. So, bakit parang sinasabi mo mas makapangyarihan kayo? Alam mo, wala na nga kayong itutuloy na kaso. Wala nang impeachment na didinggin. Ibinasura na. Ikaw naman ikaw talaga Kiko. Alam mo, kung ako sa inyo, Kiko, Pangilinan at mga tropang mga sinto-sinto, itulog nyo na lang yan. Baka kulang lang sa tulog yan. Wala na kasi kayo magagawa. Korte Suprema na, pinakamataas na hukom ng bansa. Hindi naman kayo hukom. Mga kayo, alam mo, mga hukon. Hindi kayo mga hukom. Mga salot. Di ba? Ikaw nga na mismo nagsabi na medyo kinwestiyon mo yung pagkanapanalo mo ng sarili mo eh. Sabi mo, di ba? It's a miracle na nanalo ako. Mantalang ayaw sa akin ng mga tao. So, yung sa ganun, alam mo sa sarili mo na ayaw sa iyo ng tao. Kaya nga, parehas di ba Makino, questionable din ang magkakapanalo mo. And yet, meron ka pang gana. Meron ka pang gana, nako po, na maganyan-ganyan. Diba? Alam mo, itulog mo na lang. Itulog mo na lang yan. Sino pa ba? Yung mga nagsasalita dito. Meron pa eh. Sino pa? Ito, si Abante. Walang hiya talaga, Sabi ni Abante, Abante, sinabing walang kapangyarihan ng Korte Suprema para pigilan ang impeachment. Tanggalin na nga natin. Mag-file kayo ng petisyon, tanggalin na natin ang Korte Suprema. Sabi mo, walang kapangyarihan ng Korte Suprema. Para saan pat nilagay natin ang Supreme Court dyan? Di sana laki may Supreme na lang ang binilagay natin dyan. Kung wala pala silang kapangyarihan. Kasi, alam mo kung bakit? Sa tingin nyo kasi, feeling nyo sa mga sarili nyo, kayo may kapangyarihan. Yun ang problema natin. Meron pang isa dito. Sino pa? Meron pang isa na bibida-bida din. Ikaw, pinagalitan ka na ni VP Sara Duterte, nandyan ka na naman. Wala kang kasawa-sawa. Ito, nagpakita na rin ng tunay na kulay. Mga kapatid, yung anak ni si Joel Villanueva. Ang sabi niya, kung nagdesisyon na ang Supreme Court o hindi, tuloy ang impeachment court. Itutuloy namin. Di tuloy nyo na magkagulo ng mundo. Di ba? Ituloy nyo. Wala namang problema. Ikaw naman, Villanueva. Ikaw naman, wala namang problema yan. Ituloy nyo. Ituloy nyo nang ituloy ang mga kahangalan ninyo, ang pagkasinto-sinto ninyo, makita nyo kung ano talaga ang kapangyarihan ng taong bayan, ng mga Pilipino. Okay? So, meron pa dito. Wait lang, sino pa?
Ito sintu-sintu rin to eh. Tumatabingi ng mga nga mukha, hindi pa gumawa na maayos eh. Oo, I'm sorry hindi ko po inaano yung may mga sakit na katulad sa kanya. Kasi sa totoo lang naman, huwag na tayong magpakahipokrito na itong akbayan na ito, lalo-lalo si Percy Paloma na ito, wala namang ginawang matino ito sa mundo. Oo, puro pagkontra sa gobyerno, nang wala namang katuturan. Tayo, kung kumukontra tayo sa gobyerno, meron tayong ebidensya, meron tayong pinaghuhugutan. Itong buwakan ng inan to, wala namang pinaghuhugutan to. Sa galit lang humuhugot kung bakit nila ginagawa yung mga aksyon nila regarding sa mga issue na kinasasangutan ng ating bansa, kinasasangkutan ni Bibi Sara Duterte. Kaya mga sintu-sintu mga kasi. Diba? Ano sabi niya? Ano daw? Intervention dahil malapit nang magsimula ang session ng 20th Congress. Naniniwala tayong sa Senado ang tamang venue para litisin. Alam mo, ako, nahiwagaan ako dito. Pasensya na yung mga ganyang itsura, hindi yan binabalandra. Dapat yan tinatago eh. I'm sorry kasi hindi naman mababanatan to kung maayos ginagawa nito So, wala. Impeachment complaint laban kay VP Sara, hindi sa Supreme Court. Kung dininig ng mataas na korte ang petisyon ng VP, dapat mas dinggin nila ang sambayanan. Sino The Vice President's petition is... Sinong sambayanan sinasabi mo? Kayo lang naman yun eh. Oy, Percy. Ikaw talaga, Percy Paloma. Kaya siguro nagkakasundo kayo ni Tito Soto, Percy Paloma. Pareha siya takbo ng utak niya. Tapos kayo mga sinto-sinto. Pero pang isa, kamukha rin nito yun Tatay ata nito yun wait lang. Ito, sino ba yun? Meron pa, ito. Sino to? Sino to? Sino ba sabi nito? Hindi ito. Hindi yan. Yung isa. Yung shell joke, natawa ko sa sinabi. Nasaan na yun? Parehas yung atsura nilang dalawa Nawala. Shell joke, Pero wag na. Wag na natin pakinggan si shell joke, Parehas lang naman ang itsura ng isang pinakita natin. Magtatay-ata yun. Pakinggan na lang po natin. Ito. Sa mga nag-iiyakan, sa mga talunan. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo na lang. Itong sasabihin ni Rowena Guanzo, nakakampin nyo nga ito Sana, play. Ito ay isang dagok na naman, hindi lamang dagok ito. Saksak ito sa dibdib ni BBM. Iyan ang reaksyon ni Attorney Rowena Guanzon sa unanimous decision ng Korte Suprema na ibasura ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Dineclare na ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad po kasi sa ating saligang batas, ang konstitusyon, na ang impeachable officers, gaya ng Vice President, ay pwede lamang ma-impeach months lang sa isang taon bawat opisyal na impeachable. At ano po ang ginawa dito ni Speaker Romualdez? 4 na complaint po ang pinagpa-file sa isang taon. Hindi lamang 2. 4 talaga. At kaya pinagsagot ang House of Representatives at ang Speaker ng Supreme Court. Sagutin ito mga katanungan ito. Ano nangyari doon sa 3 impeachment complaint? Bakit itong pang-4, ito yung inakyat nyo doon sa Senado? Bilang itong complaint na siyang... Rizal de Veros. Sana naintindihan mo yung sinabi ni Guanzon. Kasi sabi mo, isa lang yung ipinal na complaint. Basihan ng paglilitis o impeachment. Nasaan ang 3? Ano nangyari sa 3? Anong nga komite ang nagpasa nito? Sinabi pa ng Supreme Court, sagutin ni Speaker. Nabasa ba ng lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint na yan bago nila pinirmahan? Di ba may narinig tayong mga haka-haka dyan, pero palagay ko totoo yun. Na pinatawag daw ang mga congressman na mga majority, mga congressman na under the thumb of Speaker Romualdez, pinatawag daw at dun sila nagpirmahan. Yung mga hindi po ito ay isang dagok na naman, hindi lamang Yan ang sinasabi ko, mga kababayan. Yan po ang sinasabi natin. So, hindi po natin sabi-sabi lang yan at pati itong kakampi nila
Pinklawan to eh, si Attorney Guanzon eh. Di ba? Attorney, ano pa ba yung sinabi nito ni Attorney? Meron pa itong sinabi eh. Wait lang, hanapin na natin. Sabi nito ni Attorney, ano sabi ni Attorney Guanzon? Sabi niya dito, gagad sila sa impeachment o baka sagad sila sa impeachment dahil yun lang ang tanging paraan nila para manalo sa 2028. Di ba? Yun din naman ang sinasabi natin at maging kakampi nila, yun din ang sinasabi. Ito may sinabi pa si Attorney Guanzon dito. Ito, ano sabi ni Attorney? Ang sabi niya dito, madami mas magaling pa sa SC. Ang requirement para maging justice ay dapat graduate ng law, pumasa ka sa bar, matagal naging abogado at humawak ng iba't ibang posisyon sa gobyerno or private practice kung saan nakitaan ng galing. Daan-daan pa rin ang JBC na matinding job interview para maisama sa shortlist, para maging member of Congress. Read and write lang, di ba? So, mas magaling pa kayo na eto mga nagrereklamo, hindi naman mga abogado. Ilan ba abogado dyan? Still joke, no? Yung mga nagrereklamo, hindi naman abogado. Di ba? Risa Hondeveros, abogado yan. Baka gago. Hindi abogado. So, yan ang problema sa atin, sa bansang Pilipinas, mga kababayan. Pagka yung ibang tao, yung mga politiko sa ating bansa, magkaroon lang ng konting kapangyarihan, ginagamit nila yon para pansarili nilang kapakanan. Di ba? So, gagamitin nila yon para sa pansarili nilang kapakinabangan. Tulad na lang halimbawa na sinasabi ni Attorney Guanzon na gagad or sagad sila sa impeachment ni VP Sara Duterte dahil yun lang ang paraan nila para mananalo doon sa 2028 election. And that is what we are saying ever since before. Di ba? Na ginagawa nila ito kay VP Sara Duterte kasi kung tutuusin, wala na mga kapangyarihan si VP Sara Duterte. Ang kapangyarihan ni VP Sara Duterte, yung matapat niyang paglilingkod at yung mga taga-suporta niya at naniniwala dahil alam natin kung paano magtrabaho ang mga Duterte. Di ba? So, sino maniniwala dito sa mga sinto-sinto na ito? Di ba? Sinto-sinto na bukod saan, natagal na nila sa gobyerno na naninilbihan, hindi naman sila nakatulong sa bayan, puro ngak-ngak lang ang pinagagawa nila dyan. So, paano pa sila paniniwalaan? So now, mas maniniwala ako kay Guanzon kaysa sa mga sinto-sinto na ito, nakaalyado niya sa politika. Dahil ako, real talk, mga kababayan, itong mga sinasabi ni Attorney Guanzon, ito rin naman ang sinasabi natin bilang mga taga-suporta ng mga Duterte. Di ba? So, hindi dahil pabor sa atin, yung sinasabi niya, pero dahil ito na mismo ang sinasabi natin noon pa. Di ba? Kahit hindi na sabihin ni Attorney Guanzon ang mga sinasabi niya ngayon, nasabi na yan natin na matagal ng panahon. Kaya sa mga kababayan natin, maging mapagmatsyag tayo. Kasi yung bansa natin, tayo ang huli sa mga Southeast Asia na ata when it comes to improvement and progress, di ba? When it comes to technology, medyo nahuhuli po tayo eh. Bakit nangyari yun? Bakit nangyari? Kasi nga, pumipili tayo ng mga politiko na pansariling kapakanan lang ang gusto. Diba? So, yan, mga kababayan, at magkita-kita po tayo muli sa mga susunod at abangan po natin ang magiging development. Pero ito, wala na to, mga kababayan. Kahit ituloy pa nila ito at ang Korte Suprema na mismo ang nagdesisyon, wala po sila magagawa. Mag-aaway-away lang sila dyan. Korte Suprema versus Senado versus House of Representatives. Kasi, syempre, sasabihin ng Korte Suprema, bakit? Parang sinasabi nyo, wala kaming kapangyarihan na magdesisyon. Equal, patas ang kapangyarihan natin. So, nagdesisyon kami, kung yung desisyon nyo hindi namin inaayunan, nasa inyo na yon kung paano nyo tatanggapin. So, gumawa kayo ng legal na medyos na makukonvince nyo ang Korte Suprema dyan sa mga ginagawa ninyo. Diba? Dahil ang mga nasa Korte Suprema, katulad nga ng sinabi ni Attorney Guanzon, malawak ang kaalaman niyan sa abogasya pagdating sa batas ng Pilipinas, pagdating sa paghawak ng iba't ibang posisyon sa gobyerno. Kayo, walang hiya. Tigil-tigilan nyo na yan, pinapahiya nyo lang sarili nyo diba? Magmupo na kayo. Ngayon kayo magpasikat, kailangan ng tulong ng taong bayan dahil maraming nabaha, maraming nasawi, marami ang naghihirap ngayon
dahil sa mga bagyo na dumadaan sa ating nasyon, 'di ba? Doon kayo mag-focus kung paano niyo matutulungan, ha? Gumawa kayo ng batas, na makakatulong or hupa sa mga baha and all that. Yun ang pag-focusan nyo, hindi yung politiko, di ba? Hindi yung tao na wala namang ginagawa sa inyo. Ang tanging ginagawa lang ni VP Sara Duterte ay sinasalampak diyan sa mukha nyo ng mga sintu-sintu kayo at wala kayong mga pakinabang. Di ba? Kasi VP Sara Duterte, nagkakaroon niya ng mga awards, di ba? Mga pagkilala sa mga hinahawakan niyang ahensya sa gobyerno, katulad ng DepEd dati, katulad ng Vice President, Office of the Vice President, na may pinakamataas na trust rating at approval rating galing sa mga Pilipino. Doon pa lang mga kababayan, no? Kung if you're going to realize what's happening and what's the scores, hindi ka na maniniwala Hindi ka na maniniwala sa mga sintu-sintu na ito dahil ang taong bayan na ang nagsasabi na ang mga Duterte ay talaga namang puro pagsisilbi at puro bayan natin ang iniintindi. Alright? So mga kababayan, magkita-kita po tayo muli again. This is Master Juday saying thank you, God bless you all, and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.